everyone, and welcome to our weekly Senatorial Forum. I'm Ruth Cabal. And I'm Ria Tanwatco Trillo. It's another Sunday. Time for us to ask our candidates questions you want answered ahead of our May 13th midterm elections. And we have 4 senatorial candidates with us today, but before we introduce them to you, we'd like to share a few guidelines. Candidates will have 1 minute and 30 seconds to answer questions. In the last 10 seconds, we'll hear this sound. It's a signal to wrap up. This other sound means we're out of time. We also have questions that are answerable by yes or no, so keep your signboards handy. One side says yes, the other side says no. So let's bring in our 4 senatorial candidates, and we will do this as usual in alphabetical order. Our first candidate is Bernard Austria. He is running under the Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. His government experience includes being a consultant for the National Anti-Poverty Commission. He was also the former operations head for Quezon City Representative Winnie Castelo. Mr. Austria is pushing for universal social benefits for workers and ending contractualization. Bernard Austria, welcome to the show. Our next candidate is labor lawyer Sonny Matula. He is running under the Labor Party Philippines. Mr. Matula is an advocate of modernization as well as sustainable agriculture. He is also supporting the proposal to have a national minimum wage for workers. He was a former commissioner representing the labor sector at the Social Security System. Sonny Matula, glad you can join us. And we'd like to welcome this time Joanne Sheila Naliw. She is a lawyer and running under the Katipunan ng Kamalayang or Kamalayang Kayumangi. Attorney Naliw is a lecturer at the Ifugao State University and an Indigenous Peoples Mandatory Representative at the Ifugao Provincial Jail. She wants to push for Indigenous people's rights and federalism. Joanne Naliw, thank you for being here. And last but not the least, Dr. Willie Ong. Dr. Ong is a TV host and cardiologist. He is a candidate from the Lakas CMD party. His main advocacies include cheaper or free medicines and more incentives for health workers. Dr. Ong, welcome to the show. And thank you to the candidates who are here with us. It's good to have you in the CNN Philippines special presentation. Our first question to all of our candidates today will serve as your opening statement. The question is, what are the most urgent needs of Filipinos which you can address as senators? So we'll do this in alphabetical order. We start with Bernard Austria. Sa tingin po namin sa partido, yung dapat na pangunahing ayusin dito yung klase ng pamumulitika sa atin. Yung tinatawag natin authentic politics. Kasi dito nagbubunga yung magandang panunungkulan ng ating mga gobyerno, mga umuupo sa gobyerno. Dapat honest at may integrity. Tsaka yung klase ng pamumulitika rito, dapat yung political party system natin maayos, maging matured na yung ating political system. Dapat ideological base, may prinsipyo, may malinaw na programa. Yan yung sinusulong natin, yung tunay na politika. Tama na yung politikang sarswela, kengkoyan. Pagkatapos ng eleksyon, wala na, kakalimutan na. No? Panahon na para baguhin natin ang ating politika. Okay, you're next, Sonny Matula. Ang napaka-importante para sa mga manggagawa ay ang trabaho, disente at regular na trabaho at ang pagtuldok sa abusadong kontraktualisasyon. Ang pangalawa ay ang national minimum wage, yung kasalukuyang regional wage schemes ay hindi na angkop sa kasalukuyang sistema. Dapat national na ang manggagawa, ang minimum wage ng mga manggagawa. Ang sahod ni Juan sa Hulo ay dapat katulad din ang minimum wage ni Pablo dito sa Metro Manila. At ang ating sinasabi rito ngayon na dapat ang mga manggagawa ay bigyan na ng kapangyarihan na zero ang representasyon sa Senado ngayon. Ang walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban sa mga manggagawa mismo. Ang mga manggagawa, ang mga magsasaka ay huwag dapat matakot sa kapangyarihan. Dapat panghawakan nila ang kapangyarihan para mabigyan ng direksyon ang pagbabago na gusto nila sa isang lipunan na may pantay na paglingap sa bawat Pilipino. Alright, maraming salamat. And how about you, Joanne Sheila Naliw? Ang pinaka-urgent needs ng mga Filipinos ngayon is a representation for the youth sa Senado. Ganun din po, regional representation from all the regions in the Senate.
And sa ngayon, ang isa pang kailangang adresan, which is also urgent, is yung mga problema natin that was brought about ng ating pagwawaldas sa kalikasan. Ganon din po ang pagkakaroon ng espiritualidad sa mga leaders. Hindi lang po dapat ang leader ay matalino o madiskarte, kailangan din po siya ay guided by the Holy Spirit and by the only one God. So, ganun din po ang mga pangangailangan ng katutubo sapagkat ang ating IPRA is already celebrating its 21st year anniversary. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po itong ngipin. Marami pa rin pong mga katutubo ang nagiging biktima ng discrimination, land grabbing, and others. So, yun po yung mga urgent needs na kailangan i-address natin sa Senado. All right, thank you very much. And last but not least, Dr. Willie Ong. Magandang gabi po. Kaya tayo tumakbo sa Senado kasi talaga maraming mga pasyente na sumusulat sa akin. Libo-libo nagre-request sa akin, mga dialysis patients, kung pwede tumakbo ko para sa kanila. Yung kailangan ng heart operation, yung mga malalalang sakit. Alam nyo, isang pinaka-problema sa Pilipinas, yung kalusugan. Sobrang kulang yung naibibigay nating healthcare sa kababayan natin. Kahit sasabihin natin meron tayong PhilHealth, hindi mo naman magamit yung PhilHealth mo kung kailangan mo magpa-check up, kailangan mo ng CBC o ECG, hindi mo magamit ang PhilHealth, kailangan mo na isang gamot sa high blood, palagay natin amlodipine, hindi mo rin magamit ang PhilHealth. So kailangan natin yung mga libreng maintenance na gamot, gamit ang PhilHealth, libreng check-up, at yung mga lab test din. Kahit mayroon na tayong universal healthcare law, malayo pa po tayo bago maabot natin yung universal healthcare. Kasi ang kailangan na budget talaga para malutas ang lahat ng problema ng kalusugan, 1.2 trillion. Ang budget natin, let's say 270 billion. So mga 20% pa lang yon. Marami pang kulang sa universal healthcare. Kailangan natin tutukan para maibigay po natin ito ng maganda. Hindi pa covered yung mga professional fee, presyo ng gamot, sa universal healthcare. So, marami pa tayo dapat tutukan para umabot talaga yung tulong para sa kababayan natin. Ginagawa po natin ito talaga para po sa inyo. Salamat po. Okay, thank you, candidates, for your opening statements. And we will now have a yes or no question. Candidates, may we request you to reach out for your signboards. Senator Ping Lacson said the Dangerous Drugs Board should proceed with its proposal to conduct a survey to fully understand the extent of the illegal drug problems in our country. That after President Duterte said last week our drug problems have actually worsened in the Philippines. The question is it time to end the government's controversial war on drugs, yes or no? Your answers, please. Sir. Mr. Austria? Okay, we have 2 yeses and 2 nos. Later in the program, we'll talk more about the government's controversial war on drugs. We'll also talk about China. And for those of you on Facebook, we are reading your comments and questions, and we will try to ask some of them to our candidates who are here with us today. This is the last of our senatorial forums because on April 27th, we will have our senatorial debate. This is a CNN Philippines special presentation. Stay with us. Welcome to our weekly senatorial forum. I'm Ria Tanwat Cotrillo. I'm Ruth Cabal. Today we are asking 4 senatorial aspirants questions you want answered on issues that matter most to us. So stay with us all throughout this hour. Former President Gloria Macapagal Arroyo attended the Boao Forum for Asia annual conference in Hainan, China. She said the world should look at China's rise as an opportunity rather than as a threat. In the last 3 years, we have seen improved relations, increased trade, and economic activity between the Philippines and China. This question goes to the following candidates, Attorney Sani Matula and Dr. Willie Ong and Bernard Austria. Should we be concerned about debt trap diplomacy? We do want to mention that Beijing only recently rejected claims that its Belt and Road Initiative is a form of debt trap diplomacy. Sani Matula, please go ahead. Dapat maging cautious tayo sa pag-enter into contract sa China. Sapagkat maraming mga bansa ang may experience na hindi maganda sa China at alam natin na mas mataas pa ang kanilang interest na binibigay kaysa ibang mga bansa tulad ng Japan. Ano?
Kaya dapat i-review ng ating pamahalaan yung pag-entry natin o enter into contract with the People's Republic of China. All right, thank you very much for that. Next, Dr. Willie Ong. Yes, siyempre kailangan natin timbangin yung pros and cons. Lagi natin binabasa to sa China debt trap. Kung malulugi ba tayo, masyado bang mataas yung interest rate. Sinabi na rin ni Prime Minister Mahathir na dapat mag-iingat tayo. So tinitingnan natin kung ilang percent yung binabayad natin, kung malulugi ba tayo o kung mas maraming benepisyo ang makukuha natin sa pag-build ng mga tulay at iba pang mga gamit. So kailangan makipag-deal tayo sa mga ibang bansa na malapit sa atin, pero kailangan wise tayo. Dapat lamang lagi tayo sa mga pag-deal natin sa kanila. Bernard, Austria. Nakikita naman natin yung history ng China. No? Sa ngayon ay sila ay pinapatakbo ng Communist Chinese na party. No? Siyempre, merong mga political na gusto yan, tsaka may economic na gusto. So yung pangunahing gusto nila rito, siyempre, paano nila pakakainin yung billion nilang populasyon. Yung yung geopolitical nila na sa 30% dito sa ating BRI na tinatawag yung Belt and Road Initiative, dapat tingnan din natin. Hindi masama na tingnan natin bilang oportunidad, pero tingnan natin yung mga experience ng mga bansang nalubog sa utang at ang kanilang kinukuha yung mga ginagawa, no? Yung soberenya, gini-give up. Dapat ay tingnan din natin yung sinabi ni Mahathir na malaking market at malaking pera yung nasa China, pero tingnan natin yung comparative advantage, yung advantage ba sa atin yung mangyayaring pag-utang natin. So po pwede naman yung foreign direct investment, bakit doon tayo pumupokus sa build na kung saan ay sinasangla natin yung ating teritoryo. Okay, let's move on to our next question. It's about the war on drugs again, but this time we'd like to ask the following candidates to answer this question: Joanne Sheila Naliw, Bernard Austria, and Dr. Willie Ong. As we said earlier, the president announced the illegal drug trade in the country has gotten worse. How else can the government address illegal drugs? Let's start with Joanne Naliw. Maraming salamat. Since nasubukan na natin yung mga naunang estratehiya para i-address ang problema natin sa droga at nakita natin na ito ba ay epektibo o hindi, diyan natin simulang pag-aralan ano pa ba ang maaari natin gawin sapagkat marami na nga pong nangamatay, subalit nandyan pa rin po yung problema natin sa droga. Therefore, ito ba ay epektibo o hindi? So let's try another approach. Let's try the root cause. Saan ba talaga nagmumula yung problema natin sa droga na yan? Diyan ba sa mga maliliit lamang o dun sa mga malalaking nagpapasok ng mga droga? So dun tayo magsimula na mag-isip ng panibagong approach in order that we are going to address itong problema natin tungkol sa droga. Maraming salamat. Bernard, Austria. Sa ating pananaw, no, yung war on drugs, hindi naman pangit to, kaya lang yung approach ang may problema. Kasi dapat tingnan natin, yung mga taong sangkot dito, kagaya ng mga user, yung mga simpleng mamamayan, may human rights din sila na dapat tingnan natin kasi may human dignity yan. Sila ay biktima rito, no? Hindi sila dapat pinapatay. Ang dapat na tingnan dito, between consumer and supplier, paano pumapasok yung droga rito sa ating bansa. Saan pumapasok? Yan, nahuhuli natin ang lalaking tonelada, bilyong-bilyong piso. Andyan pati yung cocaine. Nakikita natin na masyado yata nagiging transshipment ng legal na droga itong Pilipinas. At the same time, ay mga may ni-recycle at pinapagamit at binibenta doon sa mamayan. So dapat i-review natin yung approach, paano natin pipigilin yung paglaganap ng droga rito. Dapat doon tayo sa supply side. Bantayan natin yung ating mga daungan. Okay, next we'd like to call on Dr. Willie Ong. Yes, oo, dito sa droga talaga kailangan babantayan natin. Una-una, kailangan alam natin tamang datos. Gaano ba karami yung gumagamit ng drugs? 3 million ba, tulad sinabi dati, o 7 million, kumukonti ba o dumarami? Tapos, sa datos natin, 98% sa kanila ay gumagamit ng droga, pero hindi sila naman pusher. Yung mga pusher, syempre, kailangan ikulong. Pero yung 98% na gumagamit ng droga, baka gusto nila magpapayat, gusto lang nila magtrabaho na mas mahaba, sa tingin ko, kailangan i-rehab sila.
Marami akong kapwa-doktor, sila nagbabantay sa mga rehab centers. Ang problema sa rehab centers natin, kahit 6 months na sila nandun, marami nagre-relapse, bumabalik ulit sa droga. So bakit? Kulang tayo sa psychiatrist, kulang tayo sa clinical psychologist, kulang tayo sa gamot, meron pa mga halfway house. So kailangan maganda yung gamutan sa kanila dahil milyon-milyong Pilipino to, mga pamilya natin sila, ayaw naman natin sila magkasakit o mamatay. So gusto natin tulungan yung mga gumagamit ng droga para maibalik sa tama ulit. Tsaka itong paggamit ng droga, isa siyang addiction eh. May problema talaga sa prefrontal lobe ng tao for 6 months. Hindi talaga siya makakapigil. Yung iba na-addict sa sigarilyo, sa alak. Pareho din yung problema na addict sa video game. So, kailangan sila gamutin. Para sa akin, health problem siya. Hindi lang siya criminal problem. Okay, and Attorney Matula, please. Para sa akin ay dapat titingnan ulit ng gobyerno ang kanyang programang ito kasi marami ang mga collateral damages dito at nakikita natin na yung mga inosente ay nadadamay. Sa aking palagay, dapat mag-create tayo ng isang high-level commission para pag-aralan at imbestigahan yung mga nakaraang patayan. Mayroon na ata tayong 23,000 na mga nabiktima dito. At palagay ko ay dapat tingnan yan. Para sa akin, ang ating kapulisan ay dapat magserbisyo at mag-protect sa ating mga mamamayan, hindi sa pagsira o pagpatay sa kanila. Okay, maraming salamat. And candidates, now we are going to ask you a yes or no question. You know what that means. Please reach out for your signboards. The MMDA says they are planning to remove provincial bus terminals along EDSA to ease traffic congestion. And the plan takes effect in June, but there's a dry run after Holy Week in April. So, should the MMDA proceed with banning provincial bus terminals on EDSA? Yes or no? Hold up your answers, please. Dalawang no, dalawang yes. This is the last senatorial forum of this election season, and then on April 27th, that's a Saturday, we will have a debate. Stay tuned for all the details right here on CNN Philippines. We are taking a short break. When we return, we'll talk about the recent water crisis in the metro as well as the national budget. Welcome back, everyone. This is a CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. And I'm Ria Tanwat Cotrillo. The campaign is in full swing. Election day is on May 13th, and that's just a little over a month from now. More than 18,000 seats are up for grabs. 12 of these seats are in the Senate, and we have here with us 4 senatorial aspirants. So this time we want to focus our attention on the national budget. 3 of our candidates will answer this next question: Bernard Austria, Joan Sheila Naliu, and Sunny Matula. Senate President Tito Soto signed the proposed 3.7 trillion peso national budget, but he says he's doing it, quote, with strong reservations. Yan. The Senate, however, is calling on the president to veto unconstitutional provisions, including the alleged realignment of 75 billion pesos in funds. So the question is, should the president veto the supposed House insertions after Congress has already ratified the final budget bill? Bernard Austria. Yung budget natin sa pambansang budget, napaka-importante niyan. Pag binito ng Pangulo yan, syempre, re-reenact na lang yung lumang budget. Marami maapekto dyan, kagaya ng mga teachers, na mga bagong hire. Yung mga bagong empleyado ng ating gobyerno, maapektuhan. So dapat pag-aralan maigi yan yung pagdating sa national budget, kung ibibito o hindi. Okay. Joan Naliu. It needs scrutiny kasi apektado ang buong Pilipinas pagdating dyan sa national budget na yan. Now, kailangan antabay din po ang taong bayan tungkol sa magiging susunod na gagawin ng ating Pangulo kung ito ay ibibito o hindi. Sa ngayon, hindi tayo maaring makapagbigay ng isang direktang advice on what to do next. Kasi kailangan timbangin natin ang magiging epekto nito
sa ating ekonomiya at sa ating bansa as a whole. So we need to really weigh the pros and cons of vetoing itong national budget natin ngayon because many will suffer. And of course, hindi lang naman ang ating gobyerno, kundi pati taong bayan at ang ating mga proyekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Sani Matula. Nagtuturo ako ng constitutional law sa 3 universidad. At alam naman natin sa ating konstitusyon na kapag ang House at ang Senado ay nagkaroon na ng bicameral committee at inapprove na ito ng bicameral committee, ay hindi na dapat mabago pa yung mga provision na napagkasunduan doon sa bicameral committee unless may consent yung kabila, no? Kaya palagay ko ay titingnan mabuti ng mga legal advisor ng presidente ang pag-aproba ng bagong budget na ngayong 2019 para masiguro na ang mga probisyong ito ay hindi maging salungat sa ating saligang batas. Okay, and at this point, we'd also like to hear from Dr. Willie Ong, please. Yes, syempre kailangan natin tignan yung issue doon sa mga insertion, kung malaki bang ilang bilyon nilalagay. Syempre, ayaw natin mapunta sa corruption itong money. Kung mapupunta sa corruption, di malulugi din yung taong bayan. So, kailangan i-weigh ng President kung ibibito niya, mas tatagal ba yung tulong na kailangan na ibigay ng Congress o hindi. So, mahirap itong desisyon, pero depende ito sa akin doon sa insertion. Kung talagang may anomalya, questionable, ba kailangan ayusin muna para hindi masayang yung pera. Okay, maraming salamat. Now, our next question goes to 2 of our candidates. That will be Dr. Willie Ong once again and Sani Matula. The damage from the impact of El Nino keeps rising and weather officials said the drought or dry spell will last until June. How should the government manage water supply for human consumption and irrigation? Dr. Ong, from you again, please. Yes. Bali, ang problema natin talaga sa tubig, alam nyo, sa ibang bansa, ang problem nila sa oil Pero ngayon, sa buong mundo, mukhang tubig na magiging problema. Kasi dito nga sa Angat Dam natin, ang bumababa na sa... Ang isang pwede natin magawa ay magsisave tayo ng tubig. Di ba? Kailangan magtitipid ang lahat. Pangalawa, sa technology sa farms natin. Baka dati yung technology masyadong... maraming tubig na gagastos, baka may crops na konting tubig lang kailangan para ma-save din natin yung tubig galing sa ulan. Pwede rin natin itaas yung binibigay na budget para sa mga LGU, sa mga calamity funds nila, para magamit nila to para matulungan yung mga farmers. So, titingnan din natin yung dami ng dams natin. Baka sira na, hindi na kailangan na mag-invest na sa mga bagong dams din. Mr. Matula. Nakita natin dito sa Metro Manila, nagka-problema na tayo sa supply ng tubig at maraming mga residente ng Metro Manila ang nawalan ng tubig at naghihirap, hindi nakapasok sa opisina. Ganon din yung ating mga farmers doon sa Kanayunan. Halimbawa, nanggagaling ako doon sa South Cotabato noong isang araw at nakita ko na maraming mga farmland, taniman ng palay, taniman ng mais, na tamaan ng El Nino at may mga maraming local governments sa South Cotabato ang nagbabalak na magdeklara o nagdeklara na nga ng state of calamity dahil sa init. So palagay ko ay ang ating Department of Agriculture, yung ating mga water authority sa Metro Manila ay dapat noon pa ito pinag-aralan At ang isang kakulangan sa ating mga water authorities ay kakulangan ng representasyon ng mga consumer sa board at lalong-lalo na kakulangan ng representasyon ng mga tao mismo na naapektuhan. So para sa akin ay problema ito ng pagpaplano at inefficiency sa gobyerno. At palagay ko ay dapat tingnan ito ng executive department na lessons para next time hindi na natin ulitin ulit ang mga kamalian na nangyayari sa kasalukuyan. Gusto na rin natin pakinggan yung sagot ng iba nating kandidato. Bernard Austria. Sa ating tubig, makikita natin, ako taga Bulacan nakikita ko yung tubig tuloy-tuloy lang na umaagos hanggang doon sa mga kanal sa patubig. So nakikita natin maraming nasasayang na tubig. Pagtatapos niyan, didiretso ng, ng ilog. So makikita mo sa ilog, ang daming tubig na dumadaloy. Tingnan natin yung Japan, yung ibang bansa, paano yung kanilang irrigation. Yung irrigation nila nakatubo. Once na nadiligan na yung palayan, bababa na kaagad yung tubig doon sa ilalim, may imbakan uli.
So makikita natin na minamanage na maigi yung irrigation. Pagdating naman dito sa ating human consumption, dun sa water supply sa Metro Manila, makikita natin na mukhang may problema talaga. Binigay natin sa pribadong pagmamayari, pagpapatakbo yung ating water. No? Dapat dyan ay pagdating sa tubig, dapat dyan ay mga basic utilities, dapat pag-aari ng gobyerno yan. Dapat national na nagpapatakbo dyan. By national corporation na magpapatakbo yan. Itigil na natin yung privatization. Mukhang hindi nila natugunan yung kanilang mandato, yung kanilang prangkisa na kinuha na dapat ay ibinigay sa kanila. Yung isa rito, yung tinatawag nating sewerage, kasama yan sa prangkisa, sa kanilang inaplayan, hindi lang yung distribution ng tubig. Yung natatapon na tubig, dapat ay meron na silang sewerage. Saan nila inaasa yung sewerage? Sa gobyerno pa rin. Dapat kasama yan. So dapat national na ang magpatakbo ng tubig natin. Gobyerno na mismo. Okay, thank you very much. And from Joanne Sheila Naliw. Ang pangangailangan sa tubig ay isang unang-una, being a basic necessity, ito ay dapat nasa pangangalaga or oversight ng ating gobyerno. Ngayon, since ito ay na-privatize, kailangan na patuloy ang pagbantay ng ating gobyerno kung paano ba minamanage ng mga private companies itong pagrarasyon sa tubig na to. Ngayon, kung hindi makayanan ng isang pribadong kumpanya na ma-deliver ang mga pangangailangan ng mga tao, especially on human consumption, then we need to entertain key players who would deliver it better. Now, regarding naman sa mga patubig, ito naman din po ay pagdisiplina para sa mga tao kasi hindi lahat iniaasa sa gobyerno. Tayo din mismo mga tao may responsibility sa pag-conserve ng tubig na ito sapagkat isipin po natin hindi lamang po tayo ang nakikinabang dito kundi ang buong sambayanan. So, it's just a matter of being sensitive to the needs of others. So, kung nakikita natin na natatapon lamang ang tubig, we have to do our part and conserve it so that yung mga iba, mabigyan din po sila ng rasyon nito. Maraming salamat po. Yan, halos lahat ng kandidato natin, maganda yung sagot tungkol dun sa pagtitipid sa tubig. Ito, tubig pa rin po yung issue natin. Yes or no question, paki-prepare po ang inyong mga signboards. Nung nagkaroon ng problema a few weeks ago, di ba, maraming nawala ng tubig. So ang sinasabi ng Manila Water, they will not collect either the full or the basic charge to customers affected by the recent water interruption. So ito ang answerable by yes or no. Tingin nyo ba this is enough compensation for the service interruption? Yes or no? Puro yes kay Dr. Willie Ong at yung tatlo ay puro no. This is a CNN Philippines special presentation, the Filipino Votes Senatorial Forum. We'll be back after a short break with a question on traffic. What's the solution? Candidates, be ready.